Health news naman tayo, mga ka-A to Z. Kumusta po ang inyong mga bato? Alam nyo ba na abot na sa 7 milyong Pilipino ang may chronic kidney disease? At ang sakit na ito sa mga nakalipas na taon, umakyat na para maging ika-9 na pangunahing dahilan ng pagkamatay sa buong mundo. Ano nga ba ang CKD at paano ito maiiwasan? Ang balitang A to Z Special Report ngayong World Kidney Day mula kay Naomi Almojano. Ding ang bato, ingatan at alagaan. Pero kahit hindi ikaw si Ding, responsibilidad mo na pangalagaan ang iyong kidneys para iwas sakit at komplikasyon. Yan din ang paalala ng mga eksperto ngayong ipinagdiriwang ang 20th World Kidney Day. Ayon sa pag-aaral ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI, tinatayang 7 milyong Pilipino ang na-diagnose ng chronic kidney disease o CKD. Ito ay pangmatagalan na sakit kung saan unti-unti nang humihina ang paggana ng mga bato sa paglilinis ng ating dugo. Sa buong mundo, 1 sa 10 adults ang meron nito. Lalong nakakabahala, pabata na ng pabata ang nagkakasakit sa bato. From 18 onwards, definitely kahit mga bata ngayon, they are at high risk na magkaroon ng kidney damage. We are eating the wrong kinds of food. We deliver online. It's full of sodium, processed meats. Cholesterol levels are very high. And then we have a lot of sweets, the bad vices, smoking, vaping. These are also bad, not just for the lungs, but also for the kidney. Sa datos ng World Health Organization, umakyat na ang sakit sa bato bilang ika-9 sa pangunahing sanhi ng pagkamatay sa buong mundo. Mula yan sa 19th cause of death taong 2000. Kaya para maiwasan, It's really important that you monitor your kidney function. It's not the illness, yung creatinine. The level of that tells you how dirty your blood is. You're in the early stages. If you do something about that early enough, you can avoid na mag-progress siya. ang magkaibigang Raquel at Lina ilang taon nang nakikipaglaban sa diabetes para hindi mauwi sa chronic kidney disease. Hindi madali pero araw-araw, tapang at consistency sa gamutan ang kanilang sandata. 72 years old, talagang marami na din akong nararamdaman. So kung hindi tayo kung hindi natin aalagaan ang ating katawan, wala talaga. Disiplina po sa pagkain. Pangalawa, iwasan ang stress. Pangatlo, sundin yung mga tinuturo ng doktor ko anong inumin ng mga gamot. Payo ng mga nephrologist at eksperto, sundin ang 8 golden rules sa pangangalaga ng bato. Kabilang ang tamang diet at exercise, pag-inom ng tubig, pag-iwas sa sobrang maalat at matatamis, hindi paninigarilyo at vape, at iwas sa mayat-mayang pag-inom ng painkillers. Dahil tulad nga sa kahit anong sakit, prevention is better than cure. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.